Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang mga running stories, the news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong gabing ito ng Lunes, March 16, 2026. Sa ating pong headlines, halaga ng piso sumadsad sa pinakamababang palitan na 59 pesos and 97 centavos sa bawat US dollar. Ikalawang big time all price hike ipatutupad bukas. Panukalang emergency powers para tapyasan ang excise tax sa langis. Lusot na si ikatlot huling pagbasa ng Kamara. Halaga ng taas pasahe sa mga PUV posibleng i-anunsyo bukas. Fuel subsidy payout aarangkada na rin. Tigil pasada itinakda naman sa March 19. Kalahating milyong pisong reward alok ni Yorme sa makatutulong upang sumuko ang mga suspect sa pagpaslang sa kanyang dating security aid. Higit 54,000 pulis ikakalat po sa buong bansa para matiyak naman ang ligtas biyahe sa Semana Santa. Sa TNT Global News, oil loading sa Fujairah Port sa UAE balik operasyon matapos ang drone attack. Sa sports, De La Salle Lady Spikers na-sweep daw po ang buong first round ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. At sa TNT Showbiz, Heart Evangelista, kaisa-isahang Pinay na pasok sa Top Key Voices. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, sumadsad ang ating piso sa panibagong record low na 59 pesos and 87 centavos. Bawat dolyar sa harap po ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Nagbukas ang palitan sa 59 pesos and 71 centavos at naging matamlay ang piso sa 59 pesos and 95 centavos. Ito po'y naitalahuyan sa kalagitnaan ng trading bago tuloy nagsara sa 59 pesos and 87 centavos. Ayon po sa Bankers Association of the Philippines, BAP, ito na raw pong ikatatlong pagkakataon ngayong Marso na sumemplang sa bagong record low ang local currency laban sa dolyar. Ang uling palitan ng Biyernes ay naitala naman sa 59 pesos and 73 centavos sa bawat US dollar. Samantala, asahan ng panibagong pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Epekto pa rin ang sigalot sa gitnang silangan. Ayon po sa pinakabagong anunsyo ng Department of Energy, ang tinatayang price adjustment para bukas hanggang sa March 23 ay ang mga sumusunod. Sa diesel, tataas po ng 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos hanggang 9 and 90
centavos kada litro, habang sa gasolina naman ay 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos sa bawat litro. Sa kerosene, 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos hanggang 90 centavos sa bawat litro. Sinabi po ni Energy Secretary Sharon Garin, staggered o utay-utay ulit ang implementasyon ng panibagong round ng big time oil price hike simula bukas. Inamin din ng kalihim, maaaring sumampa ng hanggang 114 pesos kada litro ang halaga ng diesel ngayong linggo. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa kaugnay na balita, abay posible nga hong pumalo sa halos 115 pesos o 114.90 pesos ang bawat litro ng diesel at 91 pesos and 60 centavos naman ang gasolina sa Metro Manila at iba pang urban areas ngayong pong linggong ito. Ito bang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, kasabay po na anunsyong tataas nga po ng 20.40 hanggang 23 pesos and 90 centavos ang bawat litro ho ng diesel bukas. Ang gasolina po ay tataas naman ng mula 12.90 hanggang 16.60 sa bawat litro. Samantalang kerosene naman ay tataas na po ng 6.90 hanggang 8.90 sa bawat litro. Niliwanag din po ng kalihim na mas mahal ang presyo ng petrolyo sa malalayong lugar, alaman sa transportasyon at logistics. According to our calculation, diesel at the highest in Metro Manila would be at 114.90. Tama ba? Yes. Gasoline, although gasoline have very many variations, if you, at the highest, what we have calculated, as we gathered the prices last week, would be at 91.60. So today we set the record. We have two of the highest jumps in increase in oil or oil price hike, and we are also at the most expensive. Hanggang Abril na lang ang fuel reserves. Ang laki ng mata mo. Kasi hindi ko alam kung ano hanggang Abril. Ang fuel reserves ng Pilipinas. Subalit kumpiyansa naman daw po si Secretary Garin na hindi raw tayo maubusan dahil naman sa maiba pa raw na mapagkukunan ng krudo bukod sa gitnang silangan. At po sa kalimpo ng DOE, ang problema daw talaga ay ang mataas na presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Samantala, lusot na sa third and final reading sa mababang kapulungan ng Kongreso ang hirit na bigyan ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para suspindihin o tapyasan ang excise tax sa petrolyo. Sa botong 247 na pabor, 3 ang tutol at 0 abstention. Pinagtibay ng Kamara ang House Bill 8418. Sa ilalim nito ay aamyendahan din ng National Internal Revenue Code Section 148 para magawa ang Pangulo o ng Pangulo ang naturang hakbang. Una nang sinertipikahan ng Pangulo ang panukala bilang urgent bill para maibsan ang mabigat na epekto ng taas presyo sa produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sinimulan ng isalang sa plenaryo ng Senado ang mga panukalang pansamantalang suspindihin ng buwis sa petrolyo at ang amyenda sa Biofuel Act of 2006. Isinulong mismo ni Senadora Pia Cayetano may akda ng Senate Bill No. 1982 ang panukalang ipatupad ang temporary suspension o kaya reduction ng excise tax sa petroleum products kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng crudo sa world market. Ayon po kay Cayetano, natiling naharap sa malaking problema ang Pilipinas dalaman sa sarat ngayon na supply ng langis, lalo na at 98% ng petroleum supply ng bansay mula sa West Asia. Sa ngayon, anyay pumalo na sa $90.32 per barrel ang presyo ng crudo sa world market, dahilan para lalo pang sumirit ang presyo ng petrolyo na nagpapataas din sa presyo ng mga bilihin sa bansa.
Tinag naman ni Cayetano na otomatikong aalisin ang suspensyon sa excise tax kapag nagbalik na sa matatag na sitwasyon ang halaga ng krudo. Sinertipikahang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang Biofuel Act of 2006 sa liham na ipinadala ng Pangulo kay Senate President Vicente Soto III na may petsang March 16. Hiniling nito ang agarang pagpasa ng Senate Bill number 1965 na mag-amyenda sa Section 5 ng Republic Act number 9367 o Biofuel Act of 2006. Layunin po nito na tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon sa Pangulo, makatutulong din ang panukala upang mapalakas ang kakayahan ng bansa na makasabay sa posibleng problema sa supply ng enerhiya sa hinaharap. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, mari namang ianunsyo na bukas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB ang pagtaas naman ng singil sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon po kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, makikinabang daw po sa fare hike ang mga jeepney, bus, P2Ps o yung pong point-to-point buses, gayon din ang airport taxi sa TNVS sa Metro Manila. Sinabi ng opisyal na pinag-uusapan na lamang ay ang kung agad na ipatutupad ang pagtaas kasabay ng pagpapalabas ng desisyon sa nabanggit na usapin. Hindi naman kasama sa nakatagdang fare hike decision ang mga UV Express motorcycle taxis at regular taxi dahil naman sa noong nakalipas na linggo lang sila nagsumite ng kahilingan para sa taas singil pasahe. Aarangkada na bukas ang pilot distribution para sa 5,000 pisong ayuda sa mga public utility vehicle driver sa National Capital Region na apektado ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa panayam sa programang 2x2 kay San Juan City Mayor Francis Zamora, presidente ng Metro Manila Council, sinabi nito na unang bibigyan ng tricycle drivers sa lungsod at susunod na ang iba pang mga lugar. Sunod niya ang mga jeepney drivers, taxi drivers, bus drivers at gayon din ang lahat ng Transportation Network Vehicle Services o TNVS drivers. Maliban sa NCR, bibigyan din ng fuel subsidy ang mga nasa iba't ibang bahagi ng bansa. Pagbibigay diin ng alkalde prioridad sa NCR, ngunit may koordinasyon na rin sa mga probinsya, ngunit wala pang timeline kung kailan ito maibibigay. Inspection nga ho ang magiging distribution ng financial assistance at ito po ay nakatuon sa mga drivers po ng ating mga tricycles, ngunit simula pa lang po ito, no? Baka nagtatanong ho yun ba bakit nauna yung mga tricycle? Dahil po yan na meron kaming listahan ng hawak sapagkat ang mga tricycle po ay ilalim po sa ating TRB o yung Tricycle Regulatory Board, kung kaya't meron na tayo actual listing yan katuning at ka-Jerry. Pero dun sa mga ibang drivers po ng public transport, huwag tayo mag-aalala. Halimbawa, ang ating mga jeepney drivers, TNVS drivers, UV Express drivers, lahat po yan, no? Eventually, magkakaroon din ho ng financial assistance dahil yung listahan naman po nila ay generate na po natin. Katuwang po ang DOTR at ang Si Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora. TNT Tomorrow's News Tonight. Naglabas naman ng DSWD ng 30 identified sites sa National Capital Region kung saan sabay pamimigay ang 5,000 pisong cash assistance sa tricycle drivers simula bukas March 17. Kabilang po sa mga payout venue ay ang mga sumusunod. Ano ho? Makinig po tayo. Ano ho? Diyan po sa may Caloocan, sa area po ng Buena Park, Barangay 80, UE Subdivision, Clubhouse 964. Sa Pacquiao Covered Court, Sports Complex, Bagumbong, diyan po sa Caloocan pa rin. Glorieta Park, Barangay 187 sa Tala, Caloocan. Sa Las Piñas naman, ang Aguilar Sports Complex, Pilar Village sa Las Piñas. Sa Makati area naman ay ang Makati City Quadrangle. Samantalang sa area ho ng Malabon, ito po yung lugar sa Atis Covered Court, Barangay Potrero, Malabon. Diyan po sa Mandaluyong naman ay diyan po sa area ng Mandaluyong College of Science and Technology Gymnasium. Sa Maynila ho,
Meron po silang 4 na lugar po dyan na kung saan mamimigay ho ng tig 5,000 pisong cash assistance para po sa mga tricycle driver. Patricia Paraiso Sports Complex sa may 658 Flora Street, Tondo, Maynila. Sa Barangay 377 Covered Court, Pampanga Street, Santa Cruz, Maynila. Sa Dakota Covered Court, Barangay 659 Ermita, Maynila. Sa Asa Covered Court, Barangay 627 M. Araulio Street, Santa Mesa, Maynila. Sa Marikina naman ay dyan po sa may Plenary Marikina Convention Center. Sa Muntinlupa po ay sa Muntinlupa Sports Complex. Sa Navotas ay sa Navotas Convention Center. Sa Parañaque po ay dyan po sa may Palaniag Gym, Barangay San Dionisio, Parañaque. At may isa pa ho dyan sa may Don Bosco Gym, Barangay Don Bosco, Parañaque. Dito po sa Pasay ay dyan po sa may Cuneta Astrodome. Sa Pasig ho, sa may Pineda Multipurpose Hall, Barangay Pineda. Isa pang lugar sa Pasig, Damayan Multipurpose Hall, Barangay Pinagbuhatan, Pasig. Mayroon pong isa naman sa Pateros, dyan po sa may Pateros Sports Complex, San Pedro Pateros. Sa Quezon City po ay 6 na lugar po ang payout site. Sa mga tricycle driver po dyan, binabagit po dito, siguro hindi naman kasama rito ang kolorum, ha? Dapat yung mga lehitimo, ha? Kasi mga kolorum, mga illegal yan, ha? Oh. Fly by night yung mga yan, ha? Sa Quezon City po, dyan po sa area ng former District Action Office, Barangay Katipunan, Quezon City. Sa SB Park, Batasan Hills, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Sa 5K People's Park Covered Court, Barangay Milagrosa, Quezon City. Sa Reason Garden, Quezon City Hall, Diliman. Maging sa may Benamar Park, Novaliches, Barangay Nova Proper, Quezon City. Sa SB Park, Barangay Tandang Sora, Quezon City. Meron pa ho. Meron Sa area pa? ng San Juan, yung mga taga San Juan po dyan. Makabagong San Juan Theater National Government Agency. Sa Taguig naman ay sa Lakeshore Activity Center, Gate 3, C6 Road, Barangay Lower Bikutan. Sa Valenzuela ay 2, Valenzuela City Amphitheater. At yung isa naman ay dyan po sa may Alert Multipurpose Hall. Pati nga po sa datos ng DSWD, inaasang nasa 139,000 mga tricycle drivers ang makikinabang sa naturang tig 5,000 pisong ayuda. Kaya lang baka bukas may masasakyan ba tayong mga tricycle? Meron naman. Oy, kasi pila yan. Di, Matagal ang pila niyan. Maglakad. Oo. Medyo malayo yung ibang mga ruta ng tricycle Tsaka kaya sana tayo mo masiguro, naman lakarin sana masiguro po ng Metro Manila Council talaga, tsaka ng DSWD na yung mga tatanggap na yan ay yung tricycle ay kinakargahan talaga ng ano ba sa kanila, diesel? Gasolina. Oo. Ang laki niyan, no? Gasolina, Yung mga gasolina. mga tricycle. Kasi yung ibang tricycle na ngayon, e-trike na Baka mamaya sila pa yung kasama. Ay, wag diba? pipila yung e-trike. Di kayo kasama. Ay, hindi. Teka lang. Baka mamaya nandun yung pangalan nila. Ayun nga yun dapat nga. busising mabuti ng DSWD. Dapat yan ay nabusising mabuti. Hindi e-trike ang kasama diyan, wala namang walang tangke ng gasolina yun Saka na kayo kapag tumaas na yung kuryente sa susunod na buwan. Tiniyak naman ng Metro Manila Council na hindi nga po mapupolitika ang 5,000 pisong ayuda para sa mga driver ng public utility vehicle. Ayon kay MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora, tututukan ng mga lokal na pamahalaan ang distribusyon ng fuel subsidy lalo't sila ang may hawak po ng validated na listahan. Nananawagan din ng opisyal sa mga kapwa LGU, official na gamitin ang pagkakataon para makarating sa lehitimong nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Sa record ng DSWD, 139 na libong driver ng TODA ang kasadong makakuha po ng one-time cash sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situations o AICS. Samantala lakay si Colonel Bong Nebriha
may post at may paalala po sa mga tricycle driver na tatanggap ng ayuda bukas. Gamitin nyo daw po yan sa nararapat na paggamitan at yan daw po ay galing sa buwis ng mga mamamayan. Baka daw po pag inyo natanggap yan ay ipang-scatter pa. TNT Tomorrow's News Tonight. Pangsusugal. Baka daw gamitin nyo pa sa ganyan, ha? Colonel Bong, kumusta na po kayo, sir? Good evening. I miss you. Samantala, makatatanggap din po ng 5,000 fuel subsidy ang mga tsuper na nasa labas ng National Capital Region pagkatapos po ng Semana Santa. Ito po ang tiniyak ni Assistant Secretary Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development sa programang balansyado sa DZRH. Ayon po kay Dumlao, inuuna lamang daw po nilang bigyan ang mga nasa Metro Manila na sisimulan na ho bukas. Yes, Henry, makakatanggap din po yung mga drivers natin sa ibang lugar dito sa ating bansa. Inuuna lang po natin dito sa National Capital Region, matapos lang po ito. And then, susunod naman na po. Ang target natin ay after Holy Week, yung nasa mga naman matatapos na rin. Samantala, pinatitigil na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local government unit o LGU ang pagpapataw ng pass-through fees sa mga sasakyang may kargang mga produktong pagkain at iba pang essential goods. Hindi lingid sa kaalaman ni PBBM ang patuloy na paniningil ng ilang LGUs ng pass-through fees sa mga truck na may mga kargang produktong pagkain tulad ng palay o bigas at iba pang mga pangunahing bilihin. Ito anya ang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng mga produktong pagdating sa mga pamilihan. Iginit po ng Pangulo na dapat na itong matigil dahil ang epekto ay pinatataas lamang ang presyo ng mga bilihin. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy na nagpapatupad ngayon ang pamahalaan ng mga hakbang para maibsan ang hirap na pinapasa ng mga consumer at transport sector bunsod po ng epekto ng krisis sa Middle East. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Nako, meron daw pong nationwide tigil pasada sa March 19. Mga taga-piston naman anong gagawin natin, di ba? Sa halip na makatulong sa ating mga consumer, gusto pa nilang maging pabigat. Lahat naman apektado sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Samantala naman sa ating pa rin pong inaabangang balita ngayon pong gabing ito mga kaibigan, higit 54,000 pulis abay kakalad daw po sa buong bansa para matiyak ang ligtas biyahe sa darating na Semana Santa. Sa ating pong TNT Global News, oil loading sa Fujairah Port sa UAE balik operasyon matapos ang drone attack doon. Sa sports, De La Salle Ladies Spikers na sweep ang buong first round ng UAAP Season 18 Women's Volleyball Tournament. At sa showbiz, Heart Evangelista kaysa isang Pinay na pasok sa Top Key Voices. Pilipinas ang oras sa alas 9:33 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang libre pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Update muna mula po sa Kamara. Meron tayong report mula kay Milky Rigunan. VP Sara abay sumagot na raw po sa House Committee on Justice. Nagsumiti raw po ng consolidated answer ad cautelam. Ating namin sa report ni RH12, Milky Rigunan. Milky.
Sumagot na si Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee sa pamagitan ng Consolidated Answer ad cautelam sa impeachment complaints laban sa kanya. Ang kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng Justice Panel ng Kamara, ang Consolidated Answer ad cautelam ni VP Sara ay sinumite sa komite ngayong Lunes dakong alas 4:30 ng hapon. Ibig sabihin ng answer ad cautelam ay sumasagot ang kabilang panig pero hindi nila kinikilala ang jurisdiction o may reservation sa jurisdiction ng komite. Paraan din ito ng pag-iingat. Matatandaan 10 calendar days ang binigay ng Justice Committee kay VP Sara para sagutin ang notice ng komite matapos maideklarang sufficient in form and substance ang dalawang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Una nang naghain ng entry of appearance sa Justice Panel ang kampo ni VP Sara kung saan nakasaad ang mga abogado ng Vice Presidente para sa impeachment. Ako si Mildred Guna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ilang barangay naman sa Las Piñas City makararanas daw po ng water interruption. Actually, noche. Hindi lang makararanas, ilang linggo nang nararanasan Nagdurusa na, hindi nagdurusa na ho sila dyan. Ano ba naman yan, Maynilad? Sige nga, alamin nga natin ang anunsyo. RH27, Noche Kakas. Says at Lakay Ray, makakaranas ng mabagal hanggang sa mawalan ng supply ng tubig ang consumer ng Maynilad Water sa 6 na barangay sa lungsod ng Las Piñas. Kabilang na dito, Lakay Ray, ang Kises, ang CAA Manuyo 2, Pamplona 1 hanggang Pamplona 3, Pulang Lupa 1, Pulang Lupa 2 at Barangay Zapote. Ayon sa anunsyo ng Maynilad Water, simula kanina alas 8 Lakay Ray, at tatagal hanggang bukas ng umaga, March 17, ang water interruption. Ayon pa sa Maynilad Water Services, ito ay dahil sa temporary system-wide distribution adjustments. Dahil dito, pinapayuhan ang mga apektadong residente na mag-imbak pa ng sapat na tubig habang may tumutulo pa sa gripo. Samantala, Lakay Ray at Kises, sandali lang, Noche. Ha? Ano, ilang oras yun, may water interruption dyan? Hanggang bukas lang ng umaga, Lakay Ray. Hanggang bukas, ilang oras yun? Yung water interruption. 18 hours? Bukas ng umaga, so simula kanina 8 hanggang 6. Ganun lang. Pero, Noche, araw-araw yan. Araw-araw na nangyayari. Kasi last week pa yan 3 linggo na nangyayari yan. At hindi lang Las Piñas ang apektado dyan, pati yung Barangay Sukat sa Muntinlupa City, Barangay BF Home, Marcelo Green, San Antonio, tsaka San Isidro sa Parañaque City, apektado rin. Hindi lang yung Las Piñas. At ang pinapanawagan naman ng mga residente doon, Noche, kasi ang sinisisi ng Maynilad dahil daw dito sa sa amihan. Kaya daw nagkakaroon ng disruption ng tubig o ng supply. Yung paglabo sa treatment plant sa Putatan. Ayun sa Putatan. Ang tanong naman nila, hindi ba kaya na ang anggat muna ang mag-supply sa kanila? Ang tanong nga, kung may exclusivity ba yung kontrata ng Maynilad sa Putatan Asciona planta at hindi po pwedeng mag-distribute ng tubig mula sa lamesa o kaya naman sa anggat. Panawagan po sa Maynilad ay napeperwisyo 3 weeks na ang mga tao doon. Hindi pa pwedeng laging pasensya kasi sa dami ng mga problema ngayon, sa dami ng mga iniisip ng mga tao, stress ng tao sa mga bilihin, dadagdag pa yung perwisyo sa tubig. Ito hindi makaligo yung partner ko Hindi makaligo. Hindi mga in-laws ko taga diyan sa Las Piñas. Nakakagigil. Makabalaglag. Si Noche, walang problema kay Noche. Taga sa ka ba, Noche? Taga Las Piñas taga Las Piñas ka, di ba? Ang laki nung tangke mo ng tubig kaya okay lang na. Ang ganda lang dito, Lakay Ray. Ang sikreto lang dito, talagang magtiyaga ka na mag-ipon dahil kahit papaano,
kinabukasan din naman ay magkakaroon na rin naman ng supply ng tubig. Kaya yung inipon mo... Abay, dapat kinakausap mo pala yung may-ari ng Putatan Water Plant dyan. Isa pala Spanish company yan eh. Ha? Dapat in-Espanyol mo, Noche. Ha? Sabi mo, ¿cómo estás, amigo? Kumpanyero. Sinere Ducato Persone. Oy, ano yun? Hindi ko alam yun. Nag-aaral ako ng Spanish. Pakitranslate mo nga yan. Ano sabi mo? Remene Herte Solera Reserva. Ayos. Sige. Como estas aguas, yun. Muchas gracias, Noche. Punta Pina Disicado Rapido. Ibang klase ka talaga, by Noche Kakas. Pwede ka sa Spain, ha? Damay din sa pagtaas ng crudo bukas. Yung ilang driver ng jeep nagpahiwatig na hindi muna babiyahe hanggat mataas yung crudo. Noon talaga ha? Oo, hirap na hirap yung ating mga tsuper ha? Babiyahe ka, napagod ka, wala ka namang kita. Ano gagawin mo, di ba? Lugi ka pa. Bukas naman, aarangkada na yung pamamahagi ng 5,000 fuel subsidy sa mga tricycle driver. Kaya dapat doon sa mga tatanggap, yung mga benepisyaryo, gamitin ng maayos at talagang ibili agad ng mga... Tricycle hindi kasama e-trike. Oo. Tricycle. Noche, yung palang... Yun pala tingnan mo bukas. Hindi, may mga prangkisa din ng may mga prangkisa din yung mga e-trike, pero yun ang dapat matingnan bukas. Baka yung sinasabing tricycle driver, e-trike. Hindi naman kasi gumagamit ng fuel yun yung e-trike. Wala silang karapatang humingi ng ayuda. Kuryente kasi yun. Saka na pa, nagtaas ang kuryente. Malapit na, wag sila mainip. Magtataas na. Baka susunod sila. Doon sa, kasi siyempre mataas din. Kapag siguro sa kuryente. Kaya sana yung kakatanggap ng 5,000 piso na tumataginting, gamitin nila sa maayos. At huwag nilang gamitin sa hindi maganda. Dahil siyempre, one-time subsidy pa lang yan. At sa ngayon, habang... buti nga sila, may subsidy Kaya, baka mamaya, pangsugal lang lakay rin yun. Wag. Salamat, Bay Noche. Mabuhay ka. So yan ating report. Balik sa inyo, Lakay Ray at Kise. Thank you, Noche Kakas. Samantala tayo dumako naman sa report ni Ka Federico Manalili. Yun na pong most wanted person ng San Jose del Monte, Bulacan sa kasong pagpatay na aresto. Go ahead, Ka Feds. Yes, Ray at Akisis, ito matagumpay na naaresto ng mga otoridad ng San Jose del Monte PNP ang isang most wanted person na may kinakarap na kasong murder sa may area ng Morning Glory Street, Barangay San Martin de Tres, nabanggit na kinilala ni Police Lieutenant Colonel sa isang baghaing hepe na San Jose del Monte PNP ang arestadong akusado na si alias Topete, 30 anyos, presidente na banggit ng lugar. Matay sa ulat is sinagawang pag-aresto sa akusado kung saan bitbit ng warrant ang pinakawakan section ang warrant of arrest na inilabas ni Presiding Judge Ling Llamazares Gonzales ng Regional Trial Court RTC Branch 120 lungsod ng Jose del Monte na may petsang Disyembre 18, 2025 na may kasong murder at walang rekomendang piyansa. Nang ito'y pinuntahan ng mga otoridad, wala nang nagawa akusado at nang ito'y matuntun nga sa kanyang kinaroroonan at ito'y napusasan. Nakapit na sa custodial facility ng San Jose del Monte Police Station ang arestadong akusado. Federico Manalili para sa Disari, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, ang PNP Northern Samar nagbabala po sa publiko laban sa mga extortionist na nagpapakilala na NPA para makapang biktima at makakuha ng pera. Ibalita mo yan, Jane Galit Bantayan.
Hinimok naman ngayon ng PNP Northern Samar ang publiko na iwasan ang pagbibigay ng pera sa mga tumatawag at nagpapakilala na sila daw ay mga membro ng New People's Army upang manakot kapalit ang pagbibigay ng pera. Panawagan ito ng PNP kasunod sa idinulog na sumbong sa PNP Ali Northern Samar mula sa isang concerned citizen dahil sa natanggap na tawag na nagpapakilalang membro ng New People's Army gamit ang cellphone number na 0968-356-0678 nangihingi ng pera ang napakilalang NPA at may pagbabanta pa. Nananawagan ngayon ang PNP Ali Northern Samar na huwag mag-entertain at i-block na lamang ang number dahil ayon sa PNP, isa itong extortionist na nanakot upang mapilitan na magbigay ng pera ang kanilang biktima. Hindi na ito bago sa lalawigan na pangunahing target ng mga nagpapakilalang NPA ay mga negosyante. Bukas naman ang Alin MPS para sa reklamo na ipapaabot ng iba pang biktima ng nasabing nagpapakilalang miyembro ng New People's Army. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa atin pa rin po mga balita, natili daw pong top priority o pinaka-urgent na national concern ng mga Pilipino ang pagpigil sa pagtaas sa presyo ng mga bilihin o inflation sa bansa. Sa survey po ng Pulse Asia, 59% ng mga respondent ang nagsabing ito ang kanilang pinakamalaking alalahanin sa ngayon. Ito po'y sinundan ng usapin ng graft and corruption sa gobyerno na may 47% at ang pagpapataas ng sweldo ng mga magagawa na nakakuha naman ng 36%. Dapat ito yung top priority. Sinagawa ang survey mula February 27 hanggang March 2. Ngayon pong taong ito sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa may 1,200 respondents. Nagbabala nga po ang pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya na malaking pagbulusok sa presyo o sa produksyon ng isda sa unang quarter ng taon lalo na sa municipal level. Ayon kay Pamalakaya National Chairperson Fernando Hicapa, tumaas ng 60% ang fuel cost ng bawat municipal fisher folk kung saan napilitan po ang mga itong ibaba sa 4 hanggang 6 na oras kada araw na lamang ang pangingisda mula sa dating 8 hanggang 10 oras. Sa kanilang pag-aaral, lumobo sa 640 pesos kada araw ang gastos ng petrolyo ng bawat mangingisda sa karaniwang kumukonsumo po ng 8 hanggang sa 10 litro ng diesel kada paglalayag. Dahil dito'y tiniyak po na maapektuhan ng lokal na supply ng isda at presyohan sa mga pamilihan. Kinundi na naman ng grupo ang anilay usad pagong at insufficient na distribusyon ng fuel subsidy sa mga mangingisda. Panawagan po ng Pamalakaya, alisin na ang VAT at excise tax sa petrolyo na dagdag lamang umano sa 15 hanggang 17 kada litro na presyohan. TNT Tomorrow's News Tonight. Magde-deploy naman ang PNP na higit sa 54,000 pulis para tiyaking ligtas ang paparating na bakasyon sa Semana Santa. Ayon po kay Division Police Colonel Ana Lisa Makapinlak, PNP Directorate for Operations Public Safety, ito na po magsisimula sa March 29 hanggang March 31. Nakatuon naman ito para panatilihin ang naligtas at maayos ang sitwasyon sa mga tourist destination terminal at sa mga pangunahing lansangan. Magtatayo rin ang PNP ng assistance desks at magbibigay ng paalala para sa ligtas na pagbiyahe. Maghahanda ng mobility assets ang Philippine National Police para maibsan ang epekto ng ikakasang transport strike ng grupong Piston. Kaugnay po ito ng malakihang taas presyo ng langis dahil sa bakbakan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Inatasa naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang NCRPO na makipag-ugnayan sa mga transport group na magsagawa ng kilos protesta o magsasagawa ng kilos protesta para sa mga kaukulang security plan. Kasado po ang tigil pasada sa linggong ito para ipanawagan ang pagsususpinde sa excise tax sa langis at 5 pisong taas pasahe.
TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, 4 namang simbahan ang pinasok daw ng mga kawatan at ninakawan ng mga kagamitan ng mga pari para sa kanilang banal na misa. Kinumpirma mismo ng Diocese of Baguio ang ginawang pagsalakay ng mga magnanakaw sa 4 na simbahan sa nakalipas na 2 buwan. Kabilang po sa mga simbahan na nabiktima ng mga kawatan ay ang conversion of St. Paul Church sa May Tuba Benguet na ninakawan ng candle stand, censer, liturgical boat at iba pang gamit sa altar. Ang simbahan naman ng Immaculate Conception sa Sablan ay ninakawan din. Ito po'y ninakawan ng censer at liturgical boat. Ang simbahan naman ng Our Lady of Fatima sa Tuding ay ninakawan ng chalice, censer at incense boat. Habang ninakawan naman ng ordination chalice ang simbahan ng Don Bosco sa dyan pa rin po sa Cordillera. Nag-alok si Manila Mayor Isko Moreno ng ₱250,000 reward kapalit ng kusang pagsuko sa mga otoridad ng driver ng motorsiklo na sangkot sa pagpaslang kay retiradong pulis o sa retiradong pulis na si George Capistrano. Ayon sa alkalde, 48 hours ang ultimatum na ibinigay niya sa suspect. Maaari rin itong maipasailalim sa Witness Protection Program kapalit ng pagtuturo sa hitman at sa mga malaking grupong sangkot umano sa serye ng robbery incident sa Metro Manila. Si Capistrano na dating pulis ng Maynila ay matalik na kaibigan ni Moreno ay pinaslang po ng riding in tandem robbery hold-up group na pinaniniwala ang kumikilo sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. TNT Tomorrow's News Tonight. Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, oil loading sa Fujairah Port sa UAE. Abay, balik operasyon daw po matapos ang drone attack. Ating alamin sa report ni Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Balik operasyon na ang oil loading sa Port of Fujairah sa United Arab Emirates matapos itong pansamantalang itigil dahil sa drone attack na nagdulot ng sunog sa Petroleum Industrial Zone ng Emirate. Ayon sa mga source ng Reuters, agad kumilos ang mga fire at civil defense team upang makontrol ang sunog at wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Ang Fujairah Port na matatagpuan sa Gulf of Oman na malapit sa Strait of Hormuz ay mahalagang daanan ng langis kung saan dumadaan ang humigit kumulang 1 milyong bariles ng Murban crude oil kada araw kung saan ito ang katumbas ng halos 1% ng pandaigdigang demand sa langis. Ito na ang ikalawang aberya sa operasyon ng port sa loob lamang ng ilang araw matapos ding maapektuhan ng hiwalay na drone strike noong nakaraang weekend. Nagaganap ang mga pag-ataking ito habang patuloy ang tensyon sa digmaan ng US at Israel laban sa Iran na nakakaapekto rin sa paggalaw ng mga barko at supply ng langis sa Strait of Hormuz kung saan isang mahalagang ruta ng halos 5 bahagi ng langis sa buong mundo. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa atin naman TNT Sports, DLSU Lady Spikers na sweep ang buong first round ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. Ang detalye balita mo yan, Kyle Bulias. Nananatiling undefeated ang De La Salle University Lady Spikers sa pagtatapos ng first round ng elimination sa UAAP Season 88 Volleyball Tournament. Isang statement win din ang ipinakita ng DLSU matapos nilang talunin ang defending champions na National University Lady Bulldogs sa loob ng 4 na set. Nanguna rito ang captain bola si Shavana Laput na may 19 points at sinundan ni Angel Canino with 14 points. Samantala, binuhat naman ang rookie na si Sam Cantada ang NU sa kanyang 13 points. Dahil dito, nasa ikalawang pwesto ng leaderboards ang NU with 5 wins at 2 losses. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle. Showbiz, Miss Heart Evangelista, kaysa isang Pinay daw po na pasok sa Top Key Voices. Go ahead sa your report, Don Carlos. Hindi nagpahuli at nakapasok si Heart Evangelista bilang kaisa-isang Pilipina sa Top Key Voices sa Paris, France. Kasama niya rito ang mga nagniningning na bituin mula sa Thailand, Hong Kong at South Korea.
Nakuha ng fashion icon ang 5th place kung saan 2.3% ang nakuha ng total engagement online. Agad namang inulan ng magagandang comments at pagbati si Hart mula sa kanyang tagahanga at malalapit na kaibigan. Ang nasabing ranking ay para sa mga media personality na nakapagtala ng mataas na media value. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisses Hudson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, sakto, alas 10 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng